Ito hong pagpipirma nito, ito lang ho yung klase na yung papel, pag tiningnan mo, nandun yung pangalan mo, nandoon kung gusto mong ilagay kung saan ka makokontak, andun ang ID number mo, at ando din ang pirma mo. Ibig sabihin, totoong tao ka. Hindi po ito yung dating na, o ito, bibigyan ka ng papel, pipirma ka lang doon. O yung 10 tao ang pipirma, isa lang. 20 tao ang pipirma, isa lang. Hindi po. Hindi po nila pinapayagan na walang ID. Pati po ako, nung pumirma ako, kailangan ipakita ko yung ID ko. At lahat po ng pumirma dito, may ID na pinakita. Ibig sabihin, ikaw po ay tunay na Pilipino! Mabuhay! Para po sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, mga mahal kong kababayan, napakahalaga po nitong hakbang na ito. Dahil ito po ay kasama sa ating konstitusyon, yung boses ng bayan. Tandaan po ninyo, ang boses ng tao. Ito pong ginagawa ninyo sa lahat po ng pumirma, sa lahat po nagmamalasakit, sa lahat po ng umiikot, sa lahat ng mga gumagastos para dito. Napakahalaga po nito. Hindi po nasasayang ang lahat ng pagod ninyo, lahat ng gastos ninyo, sapagkat ito pong ginagawa ninyo ay nakapaloob po yan sa saligang batas. At ito po ay kailangan desisyonan ng ating mataas na hukuman. Hindi man po natin, katulad po ng sinabi ni Ma'am, inaantay po natin ang desisyon nila. Pero bawat pirma po na yan, nakakapagbigay po yan ng hudyat sa ating mga hukom na magdesisyon. Kaya po sana, mga mahal kong kababayan, marami pong nagme-message sa akin kanina pa. Hindi pa kami nakakapirma. Meron pa dito, Binyan Laguna. Hindi po kami nakapirma. Hindi pa po tapos. Hindi pa po tapos ito. Tuloy-tuloy po ito, mga mahal kong kababayan. Tandaan po ninyo, hanggat pumipirma po kayo at ipinaglalaban ninyo, ang karapatan po ninyo, hindi lang po ito tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay patungkol sa boses ninyo. Dapat po, dito sa bayan natin, ang pinakamahalaga ay boses ninyo. Maraming salamat. Maraming sir. Pag sinabi niya talaga na suporta talaga. Maraming salamat po. At palakpakan po natin si Senator Robin Padilla. Yung maraming nagsasabi no, na talagang yung love story ni PRRD at saka ni Senator Robin talagang madugo, talagang very true. Pero iba pagka nakita mo in action eh. So thank you for showing that to us, sir. Maraming salamat po. PRRD inspired so many Filipinos to be the best they can be. We were so very proud having him as a president, and we were walking in the international abroad. We were walking abroad. Pag nasa ibang bansa tayo, taas noo tayong maglakad na Pilipino tayo dahil ang leader natin si PRRD. Binigyan niya tayo ng dignidad, binigyan niya tayo ng binigyan niya tayo ng angas, something to be very proud of bilang Pinoy, na kaya pala nating mag-excel, kaya pala nating ayusin yung bayan natin. And that is why we thought that this signature campaign is very, very important because it's a declaration of the Filipino people not to take anything less than what we receive, the standard of public service that we receive from PRRD. They are going to say a lot of things about PRRD. Pero iba yung naramdaman nating serbisyo nun. At hindi ito madideny ng kahit sino. Kahit yung mga galit na galit kay PRRD, nag-benefit kayo sa uri ng liderato na meron siya. And so, si PRRD lang yung presidente na nag-isip ng kapakanan ng nakakarami, no? Binalik ni PRRD yung lansangan para sa ordinaryong tao.
inacknowledge ni PRRD ang mga pasakit ng isang ordinaryong Pilipino, ang mga problema ng commuters, ang problema ng mga nanay, ang problema ng mga tatay sa taas ng bilihin, ang problema ng mga nanay sa mga safety ng mga anak nila. PRRD was able to impact the lives of ordinary Filipino. And for the first time, we realized that pwede pala yung leader natin isipin yung kapakanan natin and really do something about it. And time and again, sa administrasyon ni PRRD, nakita natin yan. Yung kanyang mga malalakas na desisyon, may hirap na desisyon, kung saan pinanindigan niya ang ordinaryong Pilipino. That is why we did this signature campaign, because after all, PRRD did. And we know that he is in The Hague because he fought for each and every one of us, and he is paying it in The Hague, in the ICC. Di naman siguro kalabisan na sa panahong ito, lalo na sa panahon nitong ating bayan, hindi naman kalabisan na tayo ay manindigan at tumayo at sabihin na, Tay, kami naman ang magtatanggol sa iyo because you've done so much for the Filipino people. Kanina po ang third filing po namin sa Supreme Court at nakapag-file na po kami ng 304,304 signatures. Yan po ang total. For this filing po, ang nakala po namin na signature in span of 2 weeks. 2 weeks lang po ito. At ang signature po na nakuha namin ay 65,743. Yan. Talaga naman po nakita namin yung push ng bawat individual. Wala po kaming wala po kaming funding. Kami po ay napatakbo ang Tay Kami Naman signature campaign dahil sa pag-volunteer ng lahat na nagmamahal kay PRRD. Nagpapasalamat kami lahat sa lalong-lalo na sa mga vloggers na naging kaagapay namin dito. And I remember it very, very clearly when I pitched the idea sa bakuran ni Cap Pecson sa Payatas. Sa mga vloggers na kasama ko noon, when I pitched this idea, sinabi ko talaga na the vloggers will have to take a leadership role in this. And yung mga vloggers po, hindi nyo po finail si Tatay Digong. Maraming salamat po. Sa pangunguna na po nito nila Kababayan PH, Engberto, Kuya Tots TV, at yung iba po pang mga kaibigan natin dito na mga vloggers, no? Maraming salamat po sa inyo. At Ayun, thank you so much, no, Miss Joey Cruz. Kanina, habang nagkukwentuhan kami, may naisip kaming tanong. At sigurado ako, Ate Joey, tanong din to ng marami sa ating mga kababayan. No, Kuya Miko? Isa sa mga madalas nating marinig, kaya ba nating patunayan na totoong mga tao itong mga pumirma? Senator Robin? Una po sa lahat, assalamualaikum mga mahal kong kababayan. Gusto ko munang sabihin na ako ay nagkakaroon ng matinding inspirasyon sa inyong lahat. Maraming salamat po. Alam nyo, ito hong pagpipirma na ito lang ho yung klase na yung papel, pag tinignan mo, nandun yung pangalan mo, nandoon kung gusto mong ilagay kung saan ka makukontak, andun ang ID number mo, at ando din ang pirma mo. Ibig sabihin, totoong tao ka. Hindi po ito yung dating na, ito, bibigyan ka ng papel, pipirma ka lang doon. O yung 10 tao ang pipirma, isa lang. 20 tao ang pipirma, isa lang. Hindi po. Hindi po nila pinapayagan na walang ID. Pati po ako, nung pumirma ako, kailangan ipakita ko yung ID ko. At lahat po ng pumirma dito, may ID na pinakita. Ibig sabihin, ikaw po ay tunay na Pilipino!
Alright, tama yan. Marami sa ating mga kababayan, no, Kuya Miko, nagpirma sila at pinadala pa nila sa atin with trusting us their information. Kaya yun. At hindi lang yun, maliban sa kita yung pirma, may mga videos na nagpapatunay ng mga pirma ng mga taong yan. Tama yan, no? Picture. Walang binayaran dyan, Kuya Miko. Actually, abonado pa tayo. Kanya-kanyang pamasahe, kanya-kanyang effort, kanya-kanyang pagod, at kanya-kanyang pamamaraan. Para kay PRRD. Duterte, ano talaga yung legacy? Yes. Correct. Sarili mo. Aha. Tama yun. Pero may tanong po ako, at sigurado rin naman ako, marami rin nagtatanong nito, Miss Joey Cruz. At tanong nila, ano ang ine-expect na mangyari after filing sa Supreme Court? Well, ang ina-expect natin, no, to convince the Supreme Court na mag-decide na, of course, syempre tayo, dahil mahal natin si PRRD, gusto natin yung decision na pabor sa atin, 'di ba? But it's really up to the Supreme Court kung ano mang way yung magiging decision nila, kung pabor sa atin, kung hindi pabor sa atin. What is important is that this resolution is something that the Supreme Court owes to the Filipino people. So, kailangan na nating malaman, ano ba yung ginawa ba kay PRRD, illegal o legal? Pero sa mata natin, of course, dahil marami tayong mga nakita at napatunayan ng mga bagay na hindi sinunod na naaayon sa ating batas, urgent yung pagdesisyon at pag-resolve nung kung ano yung talagang legal na estado na pagpapadala kay PRRD sa The Hague. After this filing, we want the Supreme Court to resolve this as soon as possible. Additional questions are going to prop up later and we're going to deal with it as it comes. At this point, ang gusto nating mangyari is for the Supreme Court to not look away and listen to the voices of the people. Kanina nga, dala-dala namin yung mga signature, no, gamit yung maleta. Binitbit ni Ma'am Tin, ni Tita Nene, yung maleta kasi ang dami ng bigat niya talaga na kailangan namin ng trolley. But of course, itong maleta na to, at nung pinasa niya nga ito ni Senator Robin papasok ng Supreme Court, ito ay, ang laman niya ay boses ng tao, hindi pera. At sana, patakbuhin naman natin yung bansa natin, yun ang pinagsusumamo natin sa Supreme Court, ano? Patakbuhin naman natin itong bansa natin na merong espasyo para sa boses ng ordinaryong Pilipino. We really want them to act on the signature, on the habeas corpus cases and resolve it once and for all. Isa pa sa mga bumabagabag sa mga Pilipino at sa mga nag-participate dito at sa kabilang panig din. Ano ba ang next step after nitong third filing ng Tay Kami Naman? Well, we have to give the Supreme Court time after natin kasi nakakatatlong manifestation na tayo eh. Nakakatatlong manifestation na tayo. So, we have to give them some time. But, nag-birthday na si PRRD nung Sunday sa The Hague. And personally, and I think a lot of us are impatient already. Dahil hindi naman nabata si PRRD, kaka-81 lang niya nung Sunday. So, we want the Supreme Court to really take into consideration na there is a life at stake. As long as they're not going to make a decision, he might stay there. And hindi natin alam yung mga susunod na mangyayari. So, gusto natin na sana aktuhan na nila dahil hindi naman to simpleng issue lang ng kalayaan eh. Issue rin ito ng buhay. Dahil nga dun sa kalagayan ni PRRD doon, mahaba yung proseso. Pero, ang gusto natin, magsimula tayo muna dito sa atin. Kasi dito may magagawa tayo. Sabi ni Sen Robin, may magandang kwento dito si Sen Robin eh. Para po sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, mga mahal kong kababayan, napakahalaga po nitong hakbang na ito. Dahil ito po ay kasama sa ating konstitusyon.
yung boses ng bayan. Tandaan po ninyo, ang boses ng tao. Ito pong ginagawa ninyo sa lahat po ng pumirma, sa lahat po nagmamalasakit, sa lahat po ng umiikot, sa lahat ng mga gumagastos para dito. Napakahalaga po nito. Hindi po nasasayang ang lahat ng pagod ninyo, lahat ng gastos ninyo, sapagkat ito pong ginagawa ninyo ay nakapaloob po yan sa saligang batas. At ito po ay kailangan desisyonan ng ating mataas na hukuman. Hindi man po natin, katulad po ng sinabi ni Ma'am, inaantay po natin ang desisyon nila. Pero bawat pirma po na yan, nakakapagbigay po yan ng hudyat sa ating mga hukom na magdesisyon. Kaya po sana, mga mahal kong kababayan, marami pong nagme-message sa akin kanina pa. Hindi pa kami nakakapirma. Meron pa dito, Binyan Laguna. Hindi po kami nakapirma. Hindi pa po tapos. Hindi pa po tapos ito. Tuloy-tuloy po ito. Mga mahal kong kababayan, tandaan po ninyo, hanggat pumipirma po kayo at ipinaglalaban ninyo, ang karapatan po ninyo, hindi lang po ito tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay patungkol sa boses ninyo. Dapat po dito sa bayan natin, ang pinakamahalaga ay boses ninyo. Maraming salamat. Maraming po. Senator Robin, bago po may tanong po dito, Apo. no, gusto po nila malaman, sa tingin niyo po ba may possibility if ever in the future may legislative measure ba na possible i-file sa Senate, Congress? Patungkol po dito? Opo, siyempre po, alam niyo naman po ninyo, meron po tayong separation ng legislative at judiciary. Pero kami po, sa Senate, hindi po kami, katulad po halimbawa, noong kami po ay gumawa ng resolusyon na ang ating pong dating Pangulo, siya po ay yung sa house arrest. Opo, hiniling po namin yan. Gumawa kami ng resolusyon at sinuportahan po yan ng majority ng napakaraming senador. Iilan lang po ang kumontra. Kilala nyo na po yon. Meron din po kaming kaka-file lang. Yan po yung resolusyon na kaka-approve lang na dapat walang Pilipinong pinapadala sa ibang bansa nang hindi tumaan sa hukuman. Sinuportahan din po yan ng maraming senador. Meron din lang iilan na hindi sumuporta. Kilala nyo rin yun. Yan po ang positibo naman na nangyari. Nang dahil sa sakripisyo, alam nyo, yan na lang ang papel lagi ni Digong, nagsasakripisyo para sa atin. Pero dahil sa sakripisyo niya, kita nyo, nagkaroon ng resolution ngayon na dapat walang Pilipinong pinadadala at huhusgahan sa ibang bansa na hindi dumadaan sa korte natin. At gusto ko rin pong malaman ninyo, sa Rome Statute mismo, nakalagay mismo doon na dapat bago nila kunin, tumadaan muna sa korte natin. Ang hindi natin maintindihan bakit nagkaroon ng napakabilis na nangyari. Kaya yan po, maniwala po kayo sa akin, kami po na mga kakampi nyo sa Senado, lalong-lalo na po sa mga inupo ni Digong, kami po yun. Hindi po kami nakakalimot sa taong bayan. Maraming salamat, Senator Rob. Thank you. Mas naintindihan na natin. At alam natin na kaka-birthday lang ni PRRD. So, gusto nating tanungin si Miss Mocha, kung bilang original na DDS, ano ang masasabi mo sa mga sumuporta dito sa Tay Kami Naman? Ayun po, katulad po ninyo, ako po ay patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa tatay ng bayan, si Tatay Digong. At sa dami ng nagawa ni Tatay Digong, the least thing that we can do is sign the petition. Nananawagan po ako sa bawat Pilipino kung sa tingin nyo may nagawang maganda si Tatay Digong para sa inyo, sa pamilya nyo, sa ating bayan, pumirma kayo. Pumirma po kayo dahil sinasabi nga ni Senator Robin Padilla, karapatan natin yon na marinig
ng Supreme Court at malaman nila na marami ang nagmamahal kay tatay. Kanina lang po, nandun po tayo di pa sa Supreme Court. May nakausap po akong dating OFW, taga Bahrain. Ang pangalan niya, si Sir Mark. Sabi niya, hindi dapat nakakulong si Tatay Digong dahil sa dami ng ginawa niya magaganda sa ating bayan. Kaya, andito po tayo nagkakaisa para pauwiin ang tatay ng bayan. So, bring him home! Thank you so much, Miss Mocha Unson. Oh, may question ka. Ayan, isa pang tanong from Juliet Pacot of Saksi Ngayon. Juliet Pacot. Ayun. Ang tanong ay ilang libo daw na lagda ang kailangan para makumpleto. Target na number ng lagda para makumpleto yung pinipetisyon sa Supreme Court at kasama pa ba itong ipa-file sa Supreme Court? Yung sa ano ba yung number na kailangan wala naman kasing ganung na dapat kung naka 500 na, naka 1 million na or whatsoever. What I know is that in 2020, Attorney Dino De Leon filed a petition before the Supreme Court asking for a petition to compel PRRD to disclose his health condition. That petition, sa gitna ng pandemya, gusto nila nabigyan ng prioridad ng Korte Suprema yung petition na yon, yung kanilang request for writ of mandamus, ayan, if I remember it correctly. In that petition was supported by a signature campaign. So, syempre, sa medyo kabilang parlor ito na aksyon, ganyan. And they according to the civic group na nagsuporta doon sa petition na yon, si Attorney Dino at 10 ng mga tao na ordinaryo ay gustong malaman ang health condition ni PRRD at kinocompel siya na i-disclose ito sa sambayan ng Pilipino. So that's why there was a certain number of signatures collected for that purpose. Ultimately, hindi sila nanalo sa Supreme Court. But the prayer was that for the petition to be given due course. Nag-decide ba ang Supreme Court? Yes, nag-decide ang Supreme Court. And that's what we wanted. That's 11,000 signatures. That's 11,000 signatures. And what we have is 304,304 signatures. So, we do not know what is enough. But if we keep on, dropping signatures to them, telling them that we are all waiting and we are getting impatient, they owe it to they owe it to us. Whether they agree with us or not, it doesn't matter. What we want is for them to resolve it once and for all, because this divides the nation. So, sana magdesisyon ang Supreme Court at yung numero natin, yung mga tao na nagtatanong, bakit 300,000 lang? Akala ko ba 32 million kayo? Yung mga ganyan. This is an entirely different ball game. And it takes initiative, it takes some effort to join this kind of campaign. And, well, as far as we are concerned, ang layo naman ng 11,000 sa 304,000. Diba? So, yun po ang measure niyan. Ayun na. Maraming salamat. At bilang panghuli, inaanyayahan namin kayong lahat para panoorin ang isang video presentation. Pero bago ang lahat ng yan, Kuya Miko, kakausapin ko muna ang ating mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan natin. In 1 to 2 minutes po, mga ma'am and sir. 1 to 2, very short lang po. In your own way, ano ang naging ambag ng inyong sektor, grupo, or ikaw sa laban na ito? 1 to 2 minutes. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa anyaya ito. At first, di ba, nung sinimulan niyo yung Tay Kami Naman sa campaign, is nag-uusap-usap kami sa House of Hope kasama sila Ate Joel. As we all know, House of Hope Foundation is isa sa mga sinusuportahan ni PRRD na Cancer Institute, wherein lahat ng mga cancer patient kids may tinutuluyan, may ginagawa kami program with them since hindi na mapapatuloy ni PRRD kasi nasa Hague. So pinagpatuloy namin yon. And
realizing that, meron kasi akong mga trips, supposed to be a vacation for me, kasi nga work-life balance, ganyan. So, iniisip ko, I want to make this trip na memorable for me and fruitful siya, na hindi lang siya basta-basta trip because I know that mababalikan ko naman siya anytime. And as we all know that Boracay, ni-rehabilitate ni PRRD yan before. That's why when I was there in Boracay, I made sure na makakakuha ako ng signatures doon mismo sa galing sa mga tao na taga doon talaga sa isla. And I even had the tattoo across my heart, across my chest. The green tattoo symbolizes as the rehabilitation of PRRD, and this one, the island itself. Ayun. And of course, when I was also in Siargao, though may mga tao na hindi naman talaga lahat kasama natin sa labang ito, pero doon talaga tunayan. They even had a building called Duterte Building as a protest also to show everyone na tay, kami naman, because everything that you did for us, it's our time to pay back, or dapat kami naman ang magtatanggol sa'yo. So yun na po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Miss Inday Morny, no? Ma'am, 1 to 2 minutes lang po in your own way sa BARM. Ano ang naging ambag ng inyong mga sektor or grupo sa laban na ito? Real quick. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mapya malulum, ang ibig sabihin, magandang hapon. Simulan nung nahuli si Tatay Digong, isa lang po yung naisip namin, kailangan kami na may mga magandang nakuha o kaya may mga ginawa si Tatay Digong sa aming bansa, especially sa aming region sa Cotabato, sa BARM. Kailangan po kami naman po ang susukli ng mga kabutihan na binigay niya sa amin. At nananawagan po ako sa mga kapatid ko dyan sa BARM, yung hindi pa po nakapirma. Ang plano po namin next, lalabas na po kami ng Cotabato City. By munisipyo na po kami. At plano po namin, puntahan po namin ang Tawi-Tawi at Basulta, kung saan po yung BARM area po. Maglabas kayo, magtulong kayo, ito na yung pagkakataon, tayo naman. Yun lang po. Maraming grabe, no? Goosebumps. Ganon. Magmahal ang mga taga-BARM. Thank you so much. Mabuhay po kayo, ma'am. Sir, 1 to 2 minutes. In your own way, ano ang naging ambag ng inyong mga sektor o grupo sa laban na ito? Ano po yung group niyo po ulit, sir? So being one of the co-convener of DDS Saraol Confederation, it is an alliance of around 300 to 400 parallel groups scattered all over the country and even outside the country. Tayo talaga ngayon ay full blast sa paghihikayat sa lahat ng mga kababayan natin na makapagpapirma nito. Kasi we feel that the Supreme Court is the last bastion of sanity in this government. Wala na tayong maasahan sa gobyernong ito eh. So feel natin na with our numbers, with our strength, with people all over the country signing this Tay Kami Naman initiative, baka naman pwede nating ma-request yung mga kagalang-galang na mga Supreme Court justices na aksyonan na nila ito. Kasi kawawa yung matanda doon sa The Hague. In fact, me personally, sometimes, no, magigising na lang ako madaling araw. Tapos iiyak na lang ako. Mafe-feel ko yung yung sinapit niya doon, no? Yung misis ko nga sabi niya, "Ba't ka nagising diyan?" I feel again the pain. So that's why we are encouraging everybody. Of course, after the Holy Week, we will again be going around the country and encouraging all people na magpirma dito sa Tay Kami Naman. Maraming salamat po sa inyo. Kapitana! Ito na po, ang dami ko pong narinig sa inyo. Grabe din yung effort ninyo, Kapitana, ha? Para kay PRRD. Kwento nyo naman sa akin, 1 to 2 minutes lang, in your own way, ano ang naging ambag ng inyong mga sektor o grupo sa laban na ito? Hindi kasi sa akin ng 3 minutes eh. Hello? Unang-una, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga nandito sa room na ito. Lalong-lalo na yung mga vloggers kasi kung wala sila, hindi mapapalawak yung signature campaign. Hindi ko na kailangan isa-isa yung
Pero kilala ko kayo. Kaya ko nasasabi to dahil ibig sabihin may kasamang puso kasi. Nung kasing nakulong si PRRD, March 11, may nag-imbita sa akin. May, ano ba na yun? Yung nag-sponsor. Pupunta ko doon sa Cebu, sa Simala Church. Hindi ko malilimutan yun kasi binidyo ko eh. Ang prayer ko doon, siguro pagpipila ka bago ka makarating doon kay Mama Mary, siguro 1 kilometro, dala natin tao dahil araw noon eh, April 21, linggo ng pagkabuhay. Ang tangi kong hiniling doon kay Mama Mary is magkaroon ng peace ang buong Pilipinas dahil nahuli na noon si PRRD at iuwi niya si PRRD na buhay dito sa bansang Pilipinas. And then, after noon, na-meet ko si Placido noong September 15 pala, na-meet ko. And then, magkakaroon pala kami ng rally. Sabi ko, ano magagawa ko dyan? Matanda na ako, 70 years na ako, sabi ko. Pero hindi ko hinindian yung sa akin, yung request. Rally lang pala, ganun-ganon. Hindi lang naman yung personal mo, yung katawan mo ang kailangan eh. Kung ano yung magagawa mo, yung panahon mo, yung talent mo. So, grinab ko yun. Kaya, ang inyong lingkod, kasama nilang Placido, yung pag-start nung September 13, 15, nung nag-resign yan si Martin Romualdez sa Batasang Pambansa, nung September 21, nung October 12, nung November 16, November 17, November 18. Ibig sabihin, kailangan i-explain ko. Hindi, katapos ako may mag-rally, andun pa rin, hindi pa rin nagre-resign si Bangag. Di ba? Ngayon, ibig sabihin, napag-usapan namin na nung nagkaroon ng press conference, so October 30, napag-usapan namin na magkaroon ng signature campaign. Kaya nagpapasalamat ako kay Ma'am Joey, sila yung architect, dahil sa aking lugar, hindi launch ang signature campaign noong December 15. Kaya, medyo nag-apura ka na, pero konti na lang, di ba? Konti na lang. Okay lang. Kasi yung oras nandiyan naman yun eh. Ibig sabihin, noong December 15, nilaunch yung signature campaign sa Luzon. Sa lugar ko, nilon, sa Morning Star Hills Academy, Barangay Payatas, City. Napakahirap ang mag-umpisa. Pero kinayanan namin yun. Hindi kami nag-negative thinker. Namin. Kaya, ibig sabihin, with that, nagpapasalamat ako sa mga hindi nagsasawa. Ulit-ulit ko si Placido Osopo, Pilosopo siya. Diba? Magmula nung December 15, pinagamit ko sa kanila yung bangko hanggang ngayon. Diba? So, ibig sabihin, with that, kaya ako nagpapasalamat at tuwan-tuwa dahil iilan lang kami noon eh. Diba? Pero ngayon, napakarami na. Kaya maraming salamat. Inuwi na si PRRD mula sa dahig. Maraming salamat po. Ayun. Kaya eto, tita, pasensya na po. Pero salamat po 1 to 2 minutes lang real quick. Ano po ang naging ambag ninyo sa sektor niyo grupo para laban? Sumama. Salamat. Magandang hapon sa ating lahat. Ako ay taga-Tacloban. Sa lugar ni Tambaloslos. Pero, maraming organization doon na nag-volunteer talaga. Alam ni Sir Wendell, nag-volunteer para mag-signature campaign. Pasikreto pa. Dahil binabantayan. Okay. Tapos, pero patuloy pa rin. Ngayon na, ipagpapatuloy, sinabi ni Senator Robin, talagang ibubuhos na talaga natin ito. Itong last. Bring him home! Bring him home! Ano naman po, Ma'am Christine Takahashi, ano naman? From Cebu. So, 1 minute na lang. Sa Cebu naman, patuloy kaming maninindigan at hindi kami mag-stop until Tatay Digong makauwi.
nagkakaisa kami doon and we are committed to continue this initiative. So, kaya nga nung nag-celebrate din kami last time sa birthday led by Sir Willie. Kinantahan na lang, kumanta kami, nag-iyakan, kinantahan namin siya ng Ikaw ang bigay ng Please naman, pauwiin nyo na po si tatay. Tulungan nyo kami, taga-Supreme Court, kasi hindi kami titigil nila Miss Joey, ni Jassy, nila Senator, Rubin, Pau, until na pauwiin nyo na siya. Marami siyang nagawa sa bayan at sa lahat natin. Hindi siya pwedeng kalimutan. So, yun na lang, baka iiyak na naman ako. Maraming salamat po. Maraming salamat. Akala ko mabibitin tayo sa napakagandang boses ni Ma'am Christine. Pero dahil sa nangyayari, alam ko limited yung oras natin, Pao. Pero dahil sa nangyayaring press con na to, ay ang daming mga nanonood, ang grabe daw ang tanong. At ang tanong nila, kasi na-encourage sila sa mga ginawang kontribusyon, marami pa daw ang gustong sumali. So ang tanong, paano pa daw sila makakasali dito sa Tay Kami Naman Signature Campaign? Madam Joey. Yes, meron po kaming official website, no? Ang aming official website ay taykaminaman.org. I think nandito yung ating patriotic IT professional, si Sir Carl. Sir Carl, tayo ka naman dyan. Paramdam ka. Ayun! Bakan po natin! Yan po ang ating si Sir Carl Bautista, yung ating admin ng website natin. Volunteer, kasama ang team niya, ang kanyang startup company who did this, put up the website so that it's easier for all of us to get the information about the signature campaign. Talaga makabayan lang po talaga yung team niya. Palakpakan lang po natin si Sir Carl. Kasi tawag dito, minimit ako niyan ng madaling araw, naggabi, alas 12 ng gabi, pagkatapos ng mga project nila, dahil mahal na mahal rin niya si PRRD. And of course, gusto nga niya parang nasa background lang yung team niya but sabi ko kailangan makilala ka rin ng tao kasi grabe rin yung contribution ng team niya para dito sa movement na to. So please visit our website taykaminaman.org. Nandito na po ang lahat ng information na kailangan ninyo para makasali. Hindi niyo po kailangan ng malaking event para po magkaroon ng signature campaign. Ang kailangan niyo lang pong gawin ay mag-download ng signature sheet, magpapirma po kayo sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, at ipadala niyo po ito doon sa address na nakalagay po doon. May mga designated address po doon. Ipadala niyo na po siya. Hindi niyo po kailangan na makarating kami sa inyo at magpapirmahin po namin kayo. Ang kailangan po namin ay pagkilos. Ang kailangan po namin ay paggalaw. Hindi po namin mapupuntahan lahat. Kagaya nga po ng sinasabi namin, nabubuhay po yung signature campaign dahil po sa initiative ng mga kapwa namin vloggers. At we can only do so much. Mas magtatagumpay po tayo kung lahat po tayo kikilos at gagawa. And please do your share. Pag sinabi po natin na solid Duterte tayo, dapat may kasamang pagkilos, di ba? Let's be inspired with how Senator Robin Padilla does it. Yes! Ginagawa ang suporta. Ikinikilos ang suporta. Huwag na po tayong maghintay na meron pong dumating dyan. Kayo na po mismo, mag-download, mag-print, magpapirma po sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapamilya, at ipadala po doon sa mga designated address natin. Let your voice be counted. Yes! At dahil na-mention si Senator Robin bilang isa sa modelo dito sa Tay Kami Naman, on behalf of this panel, Senator Robin, anong yung last words for this Tay Kami Naman press conference? Una po, gusto ko lang, nainis ako dun sa sinabi kanina, bakit daw 300,000 lang tayo. Alam nyo, mga kababayan, sa eleksyon, ang ginagastos, bilyon. Buong Pilipinas, meron po yung tinatawag na binibigay ang gobyerno
para sa campaign. Ha? Binibigay po yan para information campaign. Alam niyo po ba dito, isang poster lang sila. Umiikot po, wala pang budget yan. Kanilang bulsa lang ho. Pero nakakuha na sila ng 300,000, ibig sabihin. Siguro kung binigyan niya ng billion na budget, baka lumagpas po ng 35, baka 100 million yan. Kaya ho yung mga walang sense yung mga sinasabi, mga nagpapanggap ng mga super talino, pambihira kayo. Hindi nga kayo maka 12,000. Eto, ilan lang? 4 months? 4 months, 300,000. Naka-coaster lang ho sila. Isipin nyo yun. Kaya, mga mahal kong kababayan, ito pong ginagawa namin. Makikinamin na ho ako. Dahil ang totoong mga bayani dito ay sila. Sila hong mga nakikita nyo sa harap na kasama ko, yung mga nasa likod ho ng camera. Sila ho talaga yung mga lumalakad. Namin lang ho ako. Mga kababayan, tandaan po ninyo, wala po kaming bayad dito. Lahat po kami dito, nandito kasi mahal namin ang Pilipinas. Mahal namin ang mga Pilipino. At alam naman ho nating lahat, kahit balikan nyo ho ang history, minsan lang tayong nirespeto ng ibang bansa. Minsan lang. Yung mga bansa na kinakatakutan ng mga leader, nirespeto tayo. Nandyan ho si Putin. Nandyan. Si Xi Jinping. Nandyan po si Presidente ng Amerika ngayon. Nakalimutan ko. Kinampanya ko yan, pero hilig sa gera. Si Trump. Yung mga leader na yan, ang ipinakita ho niyang respeto sa atin dahil kay Digong. Yung panahon na yun, tandaan po natin, kahit saan tayo magpunta, nakataas ang noo natin. Dahil yung leader natin nung panahon na yun, sorry, excuse my language, English yan, may bayag! Duterte! 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 Kaya po, mga mahal kong kababayan, huwag niyo kaming husgahan na kami ay bayad dito o pumapapil. Hindi po. Kami po ay nagbabayad lamang ng utang na loob kay Digong. Dahil noong mga panahon na yun, napakasarap maging Pilipino. Bilang panghuling salita, mga mahal, hindi, ngayon lang ho baka naman mahirap yung panghuli, mami. Para lang ho dito. Minamalat na rin ako, kakasigaw pa. Bilang panghuling salita, mga kababayan, tandaan po natin, si Digong ay isang Pilipino na ikinulong sa ibang bansa. Iyan po ay pagyurak sa ating pagka-Pilipino. Kaya anong kulay mo ngayon? Kaya dilaw ka, pink ka, pula ka, o itim ka. Tandaan po ninyo, Pilipino ka. Maraming salamat po. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Grabe, wala nang mas
gaganda pang panghuling salita Tama. para sa press con na to. Maraming salamat po. salamat po sa Senator inyong Robin, lahat. at sa lahat ng mga nagpakita at nagsalaysay ng kanilang kontribusyon. At gusto ko rin pasalamatan, Kuya Miko, lahat ng mga kababayan naming nanonood na nagbigay ng oras at suporta kay former President Rodrigo Roa Duterte. Tatanawin po namin ito. Malaking utang na loob. At para sa... Tay, kami naman! Tay, kami naman! Kaya bago ang lahat, bago tayo magtapos, Kuya Miko, Inaanyayahan po namin kayo, Luzon, Visayas, Mindanao at lahat ng Pilipino sa ibang bansa, panoorin natin ang naging journey ng Tay Kami Naman. At muli sabihin natin, Tay, kami naman! Like personally, I know him, but I like what he have done to the